Sa likod ng glitz and glamour sa showbiz ng ating mga paboritong artista, alam mo ba na may mga naglalakihang farm sila na nagtataglay ng ganda at hiyaman ng kalikasan? Mula sa malalawak na taniman ng prutas at gulay hanggang sa mga alagang hayop at eco-friendly na bukirin, dito nila ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang naipundar na lupain at sa buhay probinsya. Tara at tuklasin natin ang mga green paradise na ito at alamin ang kwento sa likod ng kanilang mga nakakamanghang farm sa new episode ng Top 10 Pinakamagandang Farm ng mga Sikat sa Pilipinas Part 2. Kung ready ka na, simulan na natin ang ating farm tour. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber. At maging sa ating growing PH Headlines community, maraming salamat po. 10. Seth Fedelin. Isa sa may mga pinaka-nakaka-inspire na farm stories ng mga youngest celebrities sa bansa ay ang aktor na si Seth Fedelin. Sa isang farm tour vlog noong 2023 kasama si Karen Davila, personal na nilibot ni Seth ang kaniyang kalahating ektaryang lupain sa Cavite na binili niya bilang regalo para sa ama na matagal nang may hilig sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Matatagpuan sa farm ang iba't ibang pananim na gulay at prutas tulad ng mangga, talong at kamyas, pati na rin ang sari-saring alagang hayop gaya ng manok, bibe, pabo, baboy at kambing. Kapag wala siyang trabaho sa showbiz, mas pinipili raw ni Seth na manatili sa farm. Dito raw siya nakakaramdam ng katahimikan at parang bumabalik sa kanyang kabataan. Bagamat ang kanyang ama ang pangunahing nag-aalaga sa mga hayop, hands-on din si Seth kapag nandito siya, mula sa pagpapakain hanggang sa simpleng maintenance ng bukirin. Sabi ni Seth, gusto pa niyang magpatayo ng isang farmhouse at posibleng dagdagan pa ang mga pananim at livestock sa hinaharap. Sa halip na gumasto sa luho, pinili umano ni Seth na ilaan ang kanyang kinita bilang artista sa lupa at pagsasaka na siyang hinahangaan ng mga fans. 9. Brenda Mage. From dream to reality naman ang pagkakaroon ng comedian at dating Pinoy Big Brother housemate ng sariling farm. Makikita sa social media ang ilang post at videos tungkol sa kanyang naipundar na farm, bunga ng kanyang pagsisikap at pagtatrabaho sa showbiz. Ang tinawag niyang Hinaguan Farm, isang Bisaya word na ang ibig sabihin umano ay pinaghirapan o fruit of labor, ay may lawak na humigit kumulang 3,000 square meters. Pagpasok sa farm, agad na sasalubong ang isang maaliwalas na 2-story farmhouse. Ayon sa interview kay Brenda ng OG YouTube channel taong 2023, sinadya niyang panatilihing simple ang disenyo para sa probinsya vibes. Malalim din ang personal na kwento sa likod ng farm. Ayon kay Brenda, ang lupaing kinatitirikan ng Hinaguan Farm ay malapit sa lugar kung saan siya lumaki. Ipinakita rin ito ang ilog sa tabi ng farm na naging bahagi ng kabataan niya. Bata pa lamang siya ay nasabi na niya sa sarili na balang araw ay magkakaroon din siya ng sariling bukirin, gaya ng kanyang ama na may palayan sa di kalayuan. Sa labas ng farmhouse, matatagpuan ang mga alagang hayop tulad ng kuneho, guinea pigs, kambing, itik, at manok. Pati na rin ang fish pond na puno ng tilapia. Masagana rin ang taniman ng iba't ibang klase ng gulay gaya ng sili, mais, okra, sitaw, pipino, kamatis at ampalaya. Tinatayang umabot umano sa 600,000 pesos hanggang 700,000 pesos ang kabuuang gasto sa pagpapatayo sa Hinaguan Farm, kabilang na ang pasahod sa mga kamag-anak at empleyado. Sa kasalukuyan, makikita sa ilang online post ang napakagandang improvement sa property dahil nagmistulan na itong paradise na siyang isa sa paboritong dinarayo ng mga lokal. Base sa official Facebook page nito, ginawa na niyang negosyo ang farm na tinawag niyang Hinaguan Nature Park.
For only 20 pesos, makakapasok na sa relaxing farm resort na ito. At sa halagang 70 pesos naman, ay pwede na rin ma-enjoy ang kanilang swimming pool. Mayroon na ring mga A-house, cottages, function hall at tent area para sa overnight stay. Free swimming na rin sa riverside ng property. 8. Angelica Panganiban. Nagmamay-ari pala ng ganito kalawak na lupain ang mahusay na aktres na matatagpuan sa Tanawan, Batangas. Ang 1 ektaryang hasyenda ay tinawag niyang Ebelas Farm bilang parangal sa kanyang yumaong ina. Binili ni Angelica ang ari-arian dekada na ang nakalipas mula sa kinita niya sa seryeng Pangako Sa'yo Remake. Bukod sa pagpapasilip niya sa farm, sa kanyang mga vlogs, minsan na rin siyang binisita rito ng veteran journalist na si Karen Davila, December 2025. Mapapanood na namang si Karen sa napakagandang lupain ng aktres. Maganda ang tanawin at may sariwang hangin sa buong property. Kaya mas na-enjoy umano ng pamilya ng aktres ang mag-unwind at magdaos ng okasyon dito kaysa mag-staycation sa mga hotels. Ayon sa aktres, hands-on sila ng kaniyang asawang si Greg Homan sa pagpapaganda nito. Minimalist ang konsepto ng farm. Simple ang istruktura na sumasalamin sa kasimplehan at pagiging down-to-earth ni Angelica. Matatagpuan din sa farm ang ilan sa mga alagang hayop tulad ng native na baboy, kambing, manok at mga itik. Ang mga hayop sa farm ay bahagi rin ng pagpapalaki nila sa kanilang anak na si Amila na maagang na-expose sa kalikasan at buhay probinsya. Isa pa sa highlight ng farm ay ang kanilang fully equipped camper van na nagsisilbing pansamantalang tirahan. Kumpleto ito sa komportableng kama, kusina, shower at banyo. Mayroon ding outdoor kitchen at stuff house sa loob ng property. 7. Susan Enriquez. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na isa si Susan sa mga pinaka-respetadong broadcast journalists sa bansa. Ngunit malayo sa ingay ng newsroom, may isa pang mundong pinili at binuo ang mamamahayag. Isang malawak at lunti ang farm na nagsisilbing personal space niya at pahingahan. Matatagpuan ang farm na ito sa Indang, Cavite, ang Balustres Cerca. Ayon sa farm tour ng batikang GMA News reporter kasama si Bernadette Sembrano, binili niya ang lupain kasama ang 4 pang kapwa mamamahayag taong 2018 bago pa man tumama ang pandemya. Hinati nila ito sa pare-parehong sukat at may kanya-kanyang titulo. Noong panahon ng lockdown, mas naging hands-on siya sa pagde-develop sa lupain na kalaunan ay naging isang napakaganda at relaxing farm resort. Isa sa mga ipinagmamalaki ni Susan ay ang lawak at uri ng mga pananim. Dito matatagpuan ang iba't ibang prutas at gulay, kabilang ang mga bihira at hindi karaniwang itinatanim. Kabilang dito ang kajos, mulberry, grapefruit, lemon, guava, kaimito, mangga, kiat-kiat at iba pang grafted fruit trees. Sa panahon ng pandemya, nag-aral siya ng organic farming sa pamamagitan ng online courses ng Department of Agriculture. Dahil dito, natutunan niya ang tamang panahon ng pagtatanim, uri ng lupa na babagay sa bawat halaman at kung paano alagaan ang mga pananim ng mas-sustainable. Hands-on din ito pagdating sa pang-araw-araw na pamumuhay sa farm. Bukod sa pagiging personal sanctuary, nagsisilbi ring negosyo ang farm. Mayroon itong function area, malawak na swimming pool at air-conditioned cabins na maaaring rentahan. Ang farm resort ni Susan ay kayang mag-accommodate ng hanggang 100 bisita. 6. Gary Estrada and Bernadette Allison. Nakakalula sa lawak ang farm at property ng isa sa tanyag na celebrity couple sa bansa na sina Gary at Bernadette Estrada. Isang tahimik na sanctuary na unti-unti nilang binuo sa loob ng maraming taon at patuloy na inaalagaan sa tulong ng kanilang mga anak. Matatandaang noong kasagsagan ng pandemya, maraming fans ang na-inspire sa kanilang simpleng buhay sa probinsya
siya. Kaya naman mula sa kanilang mga ibinabahaging videos at post ng farm at sa isang YouTube vlog ni Karen Davila, October 2023, ipinasilip ng mag-asawa ang kanilang 3 ektaryang farm sa Quezon na nabili umano ng batikang aktor noong siya ay 19 na taong gulang pa lang sa halagang 700,000 pesos. Nang ma-acquire ni Gary ang hasyenda, wala ni isang istruktura ang makikita rito dahil matalahib ang paligid. Taong 1992 nang maitayo ang pangunahing bahay sa loob ng farm. Mula sa kubo, unti-unti itong naging isang tahanan na may Filipino-inspired design na siyang kinalakihan na rin ng kanilang mga anak. Ilan sa matatagpuan sa hasyenda ay ang malawak na farmhouse at hiwalay na guest house. Sa labas ng bahay, matatagpuan ang malawak na lupain kung saan dito ang taniman nila ng mais, rambutan, langka, mangga, dalandan at iba pang punong kahoy. Ayon kay Gary, hindi madali ang pagpapatakbo ng farm. Kailangan ng tamang kaalaman, tiyaga at patuloy na pag-a-adjust depende sa kondisyon ng lupa at panahon. Dahil sa lawak ng property, hindi rin mawawala ang ilang parte na nagsisilbing area para sa sports at physical activity. Mayroong batting cage, basketball court, tennis court, at malalawak na open spaces para sa training. Nasabi rin ni Gary na may plano silang buksan din ang ilang pasilidad bilang sports camp o rental spaces. 5. Lauren Legarda. Hindi alam ng marami na sa likod ng mahabang taon ni Lauren bilang broadcast journalist, senador at mambabatas ay may ilan pang papel na matagal na niyang ginagampanan. Ito ay bilang isang environmentalist at magsasaka by heart. Sa ilang farm visit kasama ang ilang personalidad gaya ni Karen Davila at Alex Gonzaga na ibahagi ni Lauren na ang 1 ektaryang hasyendang ito ay pamana sa kanya mula sa kanyang maternal grandmother. Bilang isang nature lover, hilig nito ang magtanim at mag-harvest ng sarili niyang gulay at prutas sa sariling farm. Sa kanyang property, halos lahat ng gulay at halamang makikita ay siya mismo ang nagtanim. May pechay, lechugas, arugula, saluyot, kulitis, onion leek, kamatis, mais, at iba't ibang herbs tulad ng parsley, rosemary, thyme, at mint na kadalasang nakatanim sa kanyang malawak na greenhouse. Lahat ng ito ay organically grown gamit ang compost at pataba mula sa food waste. Isa sa mga prinsipyong pinaninindigan ni Lauren ay ang pagiging seed saver. Para sa kanya, hindi ito dapat itinatapon, bagkus ay iniingatan at muling itinatanim. Makikita rin sa farm ang iba't ibang prutas at halamang gamot tulad ng mangga, bayabas, kape, aloe vera, turmeric, at citronella. Ang farm ay hindi lamang taniman kundi isang modelo ng zero waste lifestyle. Halos lahat ay nire-recycle mula sa mga paso, lalagyan, kurtina, hanggang sa compost shed kung saan ginagawa ang organic fertilizer. Ayon sa kanya, ang mga balat ng prutas at gulay ay direktang ibinabaon sa lupa upang gawing organic compost. Alinsunod sa kanyang matagal ng advokasya para sa ecological solid waste management. 4. Isabel Ortega. Actress on-cam at hasyendera off-cam naman ang kapuso star na si Isabel. Sa murang edad, inspirasyon siya sa mga fans dahil isa ito sa tagapangalaga ng kanilang family farm sa La Union. Natutunan niyang i-manage ang isang malawak at sustainable na agribusiness na masusing napaunlad lalo na noong panahon ng quarantine dahil sa pandemya. Sa ilang YouTube vlogs ni Isabel taong 2020 at 2021, nilibot nito ang bawat parte ng farm at ibinahagi ang ilan sa matatagpuan sa property. Dito, pinagsama ang modernong poultry farming at diversified crop production na nagpatunay ng kaniyang dedikasyon sa farming. Sa gitna ng malawak na lupain, matatagpuan ang kanilang broiler house, isang high-tech at sanitary facility na kayang mag-alaga ng humigit kumulang 45,000 na mga
mga manok bawat cycle. Gumagamit ito ng tunnel vent system, cooling pads, heaters, at foot baths kasama ang mahigpit na veterinary supervision. Hindi lamang poultry ang tampok sa farm. Mayroon ding malawak na lemon plantation na may mahigit 3,000 na puno sa nasabing taon na itinanim matapos masuri ng agronomist ang lupa para sa citrus. Kasama rin dito ang mga niyog, pomelo, malunggay, luya, mais, kamote, mani at tabako. Sa mas mataas at bulubunduking bahagi ng lupain, makikita ang humigit kumulang 700 na puno ng mangga, 310 orange trees at iba't ibang fruit trees tulad ng lansones, avocado, jackfruit, santol, rambutan at suha. Mayroon ding alagang baka at kambing na hiwalay sa poultry area para mapanatili ang mahigpit na biosecurity. Ayon pa sa aktres, gumagamit ang kanilang farm ng organic compost mula sa dahon, lupa at dumi ng manok, pati na rin ang mulching at recycled paper para maiwasan ang dehydration ng mga halaman. May sarili rin silang water tank at pumping system para sa irigasyon. 3. Richard Gomez. Isa na marahil sa sikat na aktor na pinaka nag-e-enjoy sa buhay probinsya at pagsasaka ay si Goma. Mapapanood sa mga ibinabahagi nitong video sa kanyang YouTube channel kung gaano siya ka-hands-on sa kanyang malawak na hasyenda. Matatagpuan sa Ormoc City, ang kanyang farm ay bunga ng mahabang panahon ng pag-aaral, tiyaga at sariling paghihirap. Sa pagpasok sa farm, makikita ang lawak ng lupain na dating puro damo at bato lamang. Nandito ang iba't ibang pananim kabilang ang mga puno ng buko, saging, kamatis, pakwan, rambutan, chiko, mangga at avocado. Isa sa mga ipinagmamalaki niya sa farm ay ang aromatic coconut, isang variety na karaniwang makikita sa Thailand at kilala sa matamis at mabangong tubig nito. Sabi ni Richard sa kanyang Ormoc Farm Tour taong 2024, plano niya na balang araw ay isupply ang mga ito sa mga restaurant at hotel sa paligid ng Ormoc bilang bahagi ng mas malawak na layunin na gawing sustainable at income generating ang bukirin. Hindi lamang prutas ang inaani sa farm, regular ding nag-harvest ng mga gulay tulad ng upo, kamatis, kangkong, pechay at marami pang iba. Isa ring highlight ng farm ang pagtatanim ng grafted fruit trees gaya ng Hass avocados at dwarf mangoes. Ang mga ito ay may mas mataas na market value at mas maagang namumunga kumpara sa local varieties. 2. Vilma Santos Recto. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang superstar turned politician ay nagmamay-ari rin ng isang napakaganda at breathtaking farm. Sa ilang YouTube vlogs ni Vilma at ng daughter-in-law nitong si Jessie Mendiola, nagbigay sila ng tour sa malawak na lupain kung saan nagaganap ang kanilang mga family gatherings. Ayon kay Vilma, ang mister niyang si Ralph Recto ang nagregalo at tumupad sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling farm. Matatagpuan sa Lipa, Batangas, malapit sa paanan ng Mount Malarayat. Ang propiedad na ito ay nagsisilbing personal na kanlungan ng Star of All Seasons at ng kanyang pamilya. Ayon kay Vilma, pinili nila ang lokasyon dahil sa malamig na klima. Sa paglibot sa farm, agad mapapansin ang lawak ng lupain at ang dami ng pananim. Matatagpuan dito ang iba't ibang puno ng prutas tulad ng mangga, santol, atis, kalamansi at dalandan. Ayon kay Vilma, mahalaga sa kanya ang ideya ng farm to table kung saan may sarili silang ani na direktang makukonsumo ng pamilya. Tampok din sa farm ang sari-saring alagang hayop. May mga ibon, lovebirds, peacocks at iba pang hayop na inaalagaan ng isang resident agriculturist. Hindi lamang ito isang personal retreat, kundi isang lugar na may layuning tumulong sa komunidad. Matatagpuan sa loob ng property ang Talino at Puso food truck na ginagamit sa mga outreach programs at medical missions. Mayroon ding mga open spaces sa farm na nagsisilbi nilang walking at exercise area. Sa loob
ng property, mayroon ding malaki at napakagandang glass house na siyang tinutuluyan ng pamilya kapag nagbabakasyon. At isa pa sa napaka-refreshing na spot sa lugar ay ang kanilang malawak na swimming pool area sa tapat ng bahay bakasyonan na napapalibutan ng mga puno at halaman. 1. Small Laude. Bago pa man makilala bilang isang sikat na content creator, socialite at businesswoman, malalim na talaga ang ugat ng pamilya ni Small sa pagsasaka at mga hasyenda. Kilala ang pamilya nila sa kanilang natatanging yaman. Kasama ang mga kapatid, sila ang nagpapalago at nangangalaga ng kanilang nakakalula sa lawak na 80 hectares family farm sa Nueva Ecija. Bukod sa farming, ang pamilya Eduardo ay matagal ding nasa rice milling at rice trading. Sa ilang farm tour vlog mula sa kanyang YouTube channel at ilang online post, maging sa isa pang vlog noong October 2021, personal na ipinakita ni Small ang buong farm nila sa kanyang matalik na kaibigan na si Karen Davila at sumakay sila sa chopper papunta sa nasabing probinsya. Kasama ang Eduardo sisters na sina Alice Eduardo, isang construction magnate, at si Melba, nilibot nila ito at proud na ipinakita ang mga pananim gaya ng mangga, rambutan, talong, okra, papaya, kalamansi, guava, pomelo, mais, lettuce, lemons, mga herbs, at marami pang iba. Dahil ekta-ektarya ang pananim sa bawat gulay at prutas, tone-tonelada rin ang hina-harvest na napupunta sa kanilang pamilya. Bukod sa mga ito, daan-daan din ang kanilang mga punong pomelo at hindi rin mawawala ang palayan na isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang farm. Tinatayang umaabot umano sa 50 ektarya ang lawak ng rice fields ng pamilya, kung saan bawat ektarya ay maaaring mag-produce ng humigit kumulang 120 hanggang 150 na kaban ng palay kada anihan. Bukod sa luntiang kapaligiran, isa pa sa highlight ng farm ay ang kanilang kubo house at malawak na swimming pool sa tapat nito. Mayroon ding fish pond sa farm, pati na mga alagang kalabaw. Nakakabilib, di ba? Hindi talaga biro ang dedikasyon ng mga celebrities na ito sa kanilang mga farm. Ikaw, na-inspire ka rin bang magkaroon ng sarili mong farm? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, kaninong farm sa listahan ang gusto mong makita at maranasan? Comment down below at sabihin sa amin kung aling farm ang pinaka nagustuhan mo. Ikomento mo na rin ang opinion mo tungkol sa topic na ito at kung may karagdagan kang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed at stay curious. Salamat sa panunood, ka PH Headlines.